Love, kailan natin ulitin ang ginawa natin? Ikaw kasi, pinasubukan mo sa akin. Ayan tuloy, hinahanap ko na. Ulitin natin please, ang pakiusap ng aking asawa sa akin. Ito tuloy ang dahilan ng pagkabalisa ko at nagsisituloy sa aking ginawa. Ang isang beses na subok namin ay hindi pala maganda dahil gustong-gustong ulitin ng asawa ko sa iba't ibang lalaki. Welcome sa Kuya J Confession. Ang mga kwento dito ay may mga temang hindi angkop sa mga bata, at kung ito man ay hindi angkop sa iyong panlasa, maaari ninyong skip ang video. Subalit kung ito ay iyong gusto at ikaw ay bago lang sa ating channel, maaari kang mag-subscribe, like, comments, at share, para sa mas maraming magagandang story. Maraming salamat. Ako si Eman, ang asawa ko naman ay si Vanessa, petite si Vanessa, maputi at napakagandang hubog ng katawan. Sa kabila lang halos 5 feet lang taas nito, hindi maitatanggi na may alindog na kakaiba ang aking asawa na kinahumalingan ng mga lalaki. Ako ang unang boyfriend niya at unang lalaki na binigyan niya ng kanyang pagmamahal. Dahil magkasama kami sa work, madalas kami magkita ay sumama siya akin sa kondo. Simula noon naging madalas na pagpunta ni Vanessa na aking girlfriend ko sa kondo. Doon malaya namin nagagawa ang mga pantasya ko sa kanya. Sa loob ng 1 taon namin na magkasintahan kami, naisipan naming na magsama kami dahil alam namin at sigurado namin na magiging masaya kami pareho. Naging magkasundo kami sa lahat ng bagay, madalas din kaming nanonood sa online. Active din kasi ang aking girlfriend sa mga itinuro ko sa kanya simula nang magsama na kami dahil sa panonood namin sa online. Kung ano-ano tuloy pumapasok sa isipan ko, na gusto ko na gawin namin ng asawa ko. Love, ano kaya pakiramdam na naangkin ka ng ibang lalaki at nanood ako? Try kaya natin yun? Ayoko, ang bastos mo, ayoko, matigas na sabi ng asawa ko, sabay iling nito sa biro ko. Kahit anong paliwanag ko ayaw talaga niya. Kahit nasabihin ko na joke lang iyon, pero kahit na joke daw yun, wag niya subukan. Dahil mahal raw niya ako, hinayaan ko na lang at kinalimutan iyon. Nagpatuloy lang kami sa aming dating ginagawa, na hindi ko akalain na biglang nagbago ang ihip ng hangin. Love, naalala mo pa ba ang sinabi mo sa akin noon? Payag na ako. Napatingin ako sa kanya at inalala ang mga sinabi ko kung ano iyon. Yung gusto mo akong mapanood, sabi ulit ng asawa ko. Doon sumariwa sa akin iyon at napangiti ako. Bakit parang nag-iba ang ihip ng hangin sa'yo? May iba ka na ba? Tanong ko bigla kay Vanessa. Ikaw selos ka agad? Wala, siyempre, mahal kita. Naisip ko lang na bakit nga ba hindi kita pagbigyan? Wala naman mawawala, pareho naman tayong mag-enjoy. Masayang sabi ng asawa ko. Meron kasi doon guys sa katabi nating building. Ito ang mga chat niya sa akin. Sabay pakita niya ng mga palitan nila ng chat. Imbis na magalit ako sa mga nabasa ko, parang natuwa pa ako. Lalo nang malaman ko na matagal na palang gusto ng guy ang asawa ko. Palagi raw kasi nitong nakikita ang asawa ko sa kapag papasok siya at makakasabay sa elevator. Payag ako, basta walang feelings ha. After yan, kalimutan mo siya, sabi ko sa asawa ko, at agad kami ng setup ng araw. Walang alam ang guy sa aming plano. Kunyari ay mag-isa lang ang asawa ko sa kondo at niyaya niyang guy. Pero ang hindi niya alam, nandoon lang ako sa likod ng makapal ng kortina nagtatago. Nagpunta nga ang guy sa kondo at medyo kinabahan ako nang makita ko ito ng personal. 6-footer pala ito at halos balikat lang ang asawa ko. Gusto ko sabihin noon sa asawa ko na mag-back out kami sa usapan. Pero huli na dahil mabilis ang mga pangyayari. Ang akala ko na masaya ako at matutuwa kapag nakikita ko na naliligayahan ang asawa ko. Kabaliktaran pala, parang nanliit ako at napatingin sa akin sarili. Ang layo ng size ko sa guy, halos kalahati lang ako. Isa pa, first time ko makita ang asawa ko na halos mapasigaw. Alam ko na hindi acting ng asawa yon. Sadyang nasiyahan siya sa mga nangyari. May kirot ako sa dibdib na naramdaman, mali pala ang pantasya ko. At sadyang hindi ko matanggap na mas magaling ang lalaki sa akin. After noon, parang walang nangyari na bumalik kami sa dati ng asawa ko. Tulad ng usapan, hindi na rin siya nakipag-usap doon sa guy. Binantayan ko rin ang aking asawa.
Nag-alala kasi ako na baka isang araw ay nawala na lang sa akin ang maganda kong asawa. Love, ulitin natin yun. Gusto ko ulit please. Sabi ng asawa ko, after 1 week na nakalipas, ito na nga ang kinatatakutan ko. Ang magustuhan ng asawa ko. Ang dating gusto ko, di ba usapan natin, hindi ka na makikipag-usap doon sa guy. Bakit ulit ka pa? Hindi na nga. Wala na kami communication noon, ibang guy. Naman ito, love, sige please, ulitin natin yon. Pero hindi na yung guy, ibang lalaki naman ito. Kaya ibang excitement naman ang mapapanood mo. Sabi ng asawa, sabay na patingin ako sa kanya, seryoso ka? Tanong ko sa aking asawa na masayang nagsasalita at nakikiusap sa akin. Yes love, seryoso ako. Sino naman ang lalaki na yan? Yung bang office mate mo na ikwento mo sa akin na nanliligaw sa'yo? Hindi yun, ayoko ko doon sila his iyon. Hindi ako ang gusto noon, ikaw ang type ng baklitang iyon. Sabi ng asawa ko sabay natawa pa. Inusisa ko pa lalo kung sino ang lalaki. Pero ayaw niya sabihin, surprise lang daw yun. Sasabihin niya raw kapag pumayag ako, hindi muna ako sumagot. Pinilit ko na sabihin niya kung sino ang lalaki. May duda kasi ako na baka yung dayuhan na nakilala nila sa bar ang gusto niya. Ayoko ng foreigner ha. Mahirap na, hindi foreigner yun. Pinoy na Pinoy at kilala mo siya. Basta pumayag ka muna, sabihin ko sa'yo kung sino. Sabi pa ng asawa ko, sige pero last na ito ha. Ayoko na, sa kalilipat na akong kondo, pinapauwi na ako ni mami doon sa bahay. Masyado na daw malaki ang renta sa kondo, sabi ko sa asawa ko. Sakto, sagarin na natin habang nandito pa tayo sa kondo. Last na ito, promise, gusto ko lang subukan yung maramihan, sabi ni Vanessa sa akin. Sa narinig ko na maramihan muling akong napatingin sa asawa ko. Anong maramihan? Ibig sabihin hindi lang isa. Tumango lang ang asawa ko sabay ngiti at lapit sa akin. Sige na love, last na ito, saka gusto ko. Hindi ka nanonood, ang gusto ko, kasali ka, at ikaw ang gusto ko na mauna, ikaw ang mahal ko. Kaya gusto ko na maramdaman sa aking kaloob-looban ang mainit mong pagmamahal, bago pa magpasabog ang mga kasama mo. Medyo natuwa ako konti sa aking narinig, parang na-excite din ako, kaya lang iniisip ko. Ano kaya ang kahihinatnan ng buhay namin kapag nagpatuloy pa ang ganitong ginagawa namin? Magtatagal pa kaya kami? Paano na lang kapag kasal na kami? Paano kung hilingin muli niya na ganun pa rin at asawa ko na talaga siya at may anak na kami? Parang hindi ko na kaya ang ganun sitwasyon. Mga katanungan sa aking isipan na patuloy na pagpapabalisa sa akin. Ang asawa ko naman ay pakanta-kanta pa habang naghugas ng pinggan. Masayang-masaya siya sa pagpayag ko. Nagkasundo muli kami na sa kondo ulit gawin. 1 linggo bago ako umalis sa kondo na inuupahan ko. Love, bukas mag-inom muna tayo para masaya. Sige okay lang, sakto day off ako tomorrow. Sagot ko kay Vanessa. Dumating nga ang alas 7 ng gabi. Umalis muna si Vanessa para bumili ng pulutan namin sa malapit na convenience store. Ako naman ay nag-set up ng camera na nakatago at hindi alam ng asawa ko. Tok, tok, tok. Mahinang katok na sa may pinto. Ma'am Vanessa, Ma'am Vanessa. Mahinang boses na naririnig ko. Agad akong lumapit sa pinto at binuksan. Kuya, bakit po? May kailangan po ba kayo? Si Ma'am Vanessa po. Sabi ng may edad na lalaki. Umalis siya kuya. May binili lang. Balik na lang kayo mamaya. O kaya bilhin nyo na lang sa akin. Kung ano ang sadya ninyo. Ano po kasi, sir, pinapapunta kami ni Ma'am Vanessa dito ngayon. May ipapagawa raw siya. Napakunot ang noo ko. Anong ipapagawa ni asawa ko sa 2 security guard ng kondo? Magtatanong pa sana ako. Nang biglang dumating si Vanessa. Nandito na pala kayo, pasok kayo. Ito bumili ako ng makakain natin. Despedida namin ito at pagpapasalamat na rin sa inyo. Alam nyo naman aalis na kami dito sa kondo. Sabi ng asawa ko sa 2 lalaki. Agad ko na hinila sa may kusina si Vanessa para tanungin. Ibig sabihin sila ang kasama natin, tanong ko sa aking asawa. Yes sila, love. Pero hindi nila alam kung ano ang gagawin nila. Mamaya kapag lasing na yan sila, ako na ang bahala. Hindi ayoko,
tingnan mo nga yan, ang tanda na. Saka parang hindi naliligo ang isa. Hindi nga yata kayang magputol ng kuko. Ang dungis nila, ayoko, mariin na tanggi ko. Di ba napag-usapan na natin ito? Last na ito, love, please, gusto ko yung may edad na. Yung tipong hindi pa nag-umpisa ay sumabog na sa. Alam ko matagal na nila akong pantasya. Ang dalawang sekyo na yan, nakikita ko palagi na nakatingin sa harap ko. Sila ang sakto na hinahanap natin, tiyak na magiging masaya tayo. Sabi pa ng asawa ko. Sabay muling punta doon sa dalawang lalaki na nakaupo sa may sala. Umiiling-iling ako. Paano ko ba pipigilan ang asawa ko sa gusto nito? Masyadong nang nagugustuhan niya ang mga nangyayari. Hindi na normal ito. Sabi ko sa aking sarili. Sabay na lumapit din ako sa kanila. Pero nakita ko agad na binigyan ng alak ni Vanessa ang isang lalaki. Muli ko na tinawag si Vanessa. Sa pagkakataon na ito, naliwanagan na ako. Hindi na normal ang ganitong gawain. Sabi ko sa sarili ko, Vanessa. Ayoko, tigilan na natin ito, mali ito. Hindi ito normal na gawain ng mag-asawa ito. Sabi ko kay Vanessa. Di ba last na nga ito? Sabi ulit ni Vanessa, wag na, tama na yan, paalisin mo na sila, mariin ko na utos kay Vanessa. Tumalikod lang si Vanessa at bumalik doon sa dalawang sekyu. Pero nakita ko na hindi niya pinaalis, binigyan pa niya ng alak at pulutan. Maya-maya, tinawag ko ulit ang asawa ko, at muli ay inulit ko ang sinabi ko sa kanya na ayaw ko na. Tama na yung isang beses na sinubukan namin, kung ayaw mo, ako na lang, matulog ka na lang, ang sagot ng asawa ko. Na nagpainit ng aking tenga, hindi ko na siya kayang kontrolin, ang gusto niya ay siya pa rin ang masunod, kaya, sir, saan kayo pupunta? Tanong ng isang sekyu sa akin, nang makita ako na may dalang malaking bag habang palabas ng pinto. Hindi ako kumibo at sumagot, nakita ko na lang na parang nagtaka ang dalawang sekyu sa ginawa ko. Kung ganyan lang naman ang babae ang makakasama ko habang buhay, hindi ako magtitiis, bahala siya kung gusto niya ituloy ang kanyang mga pantasya sa buhay. Agad akong sumakay ng aking sasakyan at mabilis akong umuwi sa aming bahay. Tinapos ko na ang ugnayan namin ni Vanessa ng araw na iyon. Sa hindi niya pagsunod sa akin na tigilan na yan, kahibangan na iyan. Nabalitaan ko na lang na tinuloy pa rin ni Vanessa ang gusto niya, kahit wala ako. Dahil nahuli sila ng supervisor ng mga sekyu sa kondo, naaktuhan ang dalawa nilang kasama doon sa loob, kasama ang aking asawa, bago kasi ako umalis. Nagsabi ako sa kapwa-gwardiya nila sa may gate na may binabalak na hindi maganda ang dalawa nilang kasama sa room 204 ng kondo. Simula noon, wala na akong balita sa aking dating kinakasama at nagkaroon na rin ako ng bagong asawa na hindi naghahanap ng iba. At kontento na kami at masaya at sigurado na magsasama kami ng habang buhay.